Sandali huminga muna tayo, kasi minsan, yung taong pinapatawa tayo noong bata pa tayo siya pala ang unang iiwan, isang pangalan. Isang tawa, isang alaala ng dekada 90, ngayon, tahimik na. Ang komedyanteng minahal ng marami, si Kuhol, ay pumanaw na. Kamusta kayo, mga kachika, mga kafan, at mga lumaki sa panahong ang ihi ay punong-puno ng halakhak ngayong araw. Hindi lang chismis ang pag-uusapan natin, ito ay paalam, pag-alala, at pagpupugay sa isang artistang maaaring hindi laging bida pero kailanman, hindi naging pangalawa sa pagpapatawa at pagpapagaan ng loob ng sambayanang Pilipino. Si Philip Supnet, mas kilala natin bilang Kuhol, ay pumanaw sa edad na 66, isang balitang tumama sa puso ng maraming fans, lalo na sa mga lumaki sa panahong ang simpleng biro ay sapat na para pasayahin ang buong pamilya, bago pa man siya naging kuhol sa telebisyon. Isa muna siyang Daulas Arthur Supnet, isang ordinaryong Pilipino na may pangarap at may kakaibang aura na hindi mo makakalimutan kapag nakita mo. Hindi siya agad sumikat, hindi siya agad bida. Pero gaya ng maraming komedyante, nagsimula siya sa likod, sa tabi, sa gilid. Kung saan kadalasan nagsisimula ang mga tunay na alamat, sa isang interview kay Julius Babao, ikinuwento ni Kuhol na nagsimula siyang pumasok sa showbiz sa pamamagitan ng Plaza 1899. Ang show ng Comedy King na si Dolphy, imagine niyo yun, sa isang entabladong puno ng haligi ng komedya. Doon siya unang humakbang, at dito pumasok ang isang mahalagang pangalan, Tia Pusit. Ang yumaong komedyana ang nagbigay sa kanya ng palayaw na Kuhol dahil sa kanyang makapal na labi, isang katangiang kalaunan. Ay naging bahagi ng kanyang identidad, hindi bilang panlalait, kundi bilang marka ng kanyang uniqueness. Pero kung may isang papel na tunay na nag-ukit ng pangalan ni Kuhol sa kasaysayan ng Philippine pop culture, iyon ay ang Mongolian Barbecue. Sa palabas na ito, naging sidikik siya ni Eng Shuli, ang iconic na karakter na ginampanan ng yumaong aktor-direktor na si John Urbano. Hindi man siya ang pangunahing karakter, pero aminin natin kapag wala si Kuhol, may kulang. May katahimikan, may espasyong hindi mapunan ng kahit sinong iba, ang timing niya, ang ekspresyon ng mukha niya, ang simpleng pagpasok niya sa eksena, sapat na para magpatawa kahit walang linya, at ang nakakatawa. Hindi raw niya inaasahang mapapasama siya sa Mongolian Barbecue. Ayon sa kanya, binisita lang niya ang isang kaibigan na writer ng show, at mula roon, parang itinadhana na ang lahat. Hindi lang siya nanatili sa isang palabas, sa dekada 90, kung ikaw ay batang Pilipino. Tiyak na napanood mo na si Kuhol kahit hindi mo namamalayan, kasama siya sa pelikulang Ijuan Tamad at Eng Shuli, Mongolian Barbecue. Lumabas din siya sa mga palabas tulad ng Kasi Babae, Body and Soul, Juan Ampersand Ted, Wanted, Walang Iwanan. Pexman, at sa pelikulang may kakaibang pamagat pero pamilyar sa mga mahilig sa dark comedy, nagalit ang patay sa haba ng lamay, The Resback. Hindi siya kailanman naging headline star, pero siya yung tipo ng artistang kapag nakita mo sa eksena, mapapangiti ka agad, at sa mundo ng komedya, minsan, iyon ang pinakamahalagang papel. Noong December 23, isang simpleng Facebook post ang naghatid ng balitang walang gustong basahin. Ang kanyang kapatid na si Carol Supnet ang nagkumpirma ng kanyang pagpanaw. Sa kanyang post, sinabi niya, "Share your laughter in heaven. Manong Philip, we will miss you, our little big brother, we love you, may you rest in peace." Isang mensahe na hindi lang pamamaalam, kundi isang yakap mula sa pamilyang naiwan. Kasama sa post ang detalye ng kanyang wake na ginaganap sa Ascension of Our Lord Parish sa Quezon City, isang lugar na ngayon punang luha, alaala, at pasasalamat, reaksyon ng AV fans. Then, tahimik disi pagluluksa sa social media, unti-unting bumuhos ang reaksyon. Hindi man trending sa lahat ng platform pero ramdam ang bigat sa mga comment, parte ka ng kabataan namin. Salamat sa mga tawang binigay mo. Hindi ka man bida, pero bida ka sa puso namin. At dito mo makikita ang kakaibang uri ng kasikatan, yung hindi sinusukat sa awards o box office, kundi sa alaalang iniwan sa puso ng tao. At dito papasok ang pinakamabigat na bahagi ng kwento habang lumilipas ang panahon. Unti-unting nawawala ang mga komedyanteng bumuo ng ating kabataan, isa-isa, tahimik, parang paalala na ang oras hindi rin tumatawa. Si Kuhol ay isa sa mga artistang nagbigay saya ng hindi humihingi ng kapalit, hindi siya nagreklamo. Hindi siya humabol sa spotlight, ginawa lang niya. Ang trabaho niya, ang magpatawa, at ngayon, tayo naman ang naiwan bitbit ang alaala ng kanyang tawa,
habang siya naman ay pinapahinga na. Ngayon, ang tanong ng mga fans ay simple lang. Sino pa ang magpapaalala sa atin ng panahong mas simple ang saya, habang ang industriya ay patuloy na nagbabago, habang ang komedya ay nagiging mas mabilis, mas maingay, mas viral, may mga artistang tulad ni Kuhol na nagpapaalala sa atin na minsan. Ang pinakamagandang tawa ay galing sa puso. Paalam, Kuhol, salamat sa bawat eksenang pinagaan mo, sa bawat pamilyang pinatawa mo, at sa bawat batang naging masaya dahil sa'yo. At sa inyong nanonood, kung ikaw ay minsang napatawa ni Kuhol, ibahagi mo ang kwento, ikwento mo ang alaala. Dahil hanggat may nag-aalala, hindi tuluyang nawawala ang isang alamat. Hanggang sa susunod na kwento, mga kachika, ito ang inyong chismis narrator, nagpapaalala na minsan, ang pinakatahimik na paalam ang siyang pinakamalakas ang tama sa puso.